Itinutulak ng Office of Civil Defense sa Cordillera ang pagtatayo ng water desalination plants para gawing potable water ang tubig dagat. Isa ito sa nakikitang solusyon sa panahon ng tagtuyot. Yan ang ulat ni Christine Sabaway ng PTV Cordillera. Dahil sa inaasahang matinding epekto ng El Nino sa bansa ngayong taon, naghahanda na ang lokal na pamahalaan sa Cordillera. Kasama rito ang posibleng kakulangan ng supply ng tubig sa ibang bahagi ng rehiyon. Mungkahin ng Office of the Civil Defense Cordillera sa pulong ng RDRRMC ang pagtatayo ng water desalination plants para sa sapat na supply ng tubig. Tubig dagat ay kino-convert nila into a potable water, no? At kaya naman po natin gawin 'yan. Kung talagang gagawin natin, no? Ang dami nating napapaikutan tayo ng tubig because we are an archipelago. We are an archipelagic country. Wala po tayo sa disyerto. So, ang tubig hindi natin problema kung talagang ito ay ating pinaghahandaan. Climate models combined with expert judgment indicate that El Nino will intensify over the coming months and persist until at least early next year. At dito po sa kabilang graph, pinapakita dito yung mga strength ng El Nino natin na kung saan yung mga darkest red, ibig sabihin dyan yung mga from moderate to strong to very strong El Nino. No? Mararanasan natin yan until the end of this year and first quarter of 2027. Inihalin tulad ni Director Mogol ang sitwasyon ng Singapore kung saan ang tubig nila ay nagmumula pa sa Malaysia pero may kakayahan sila na makagawa ng sapat ng supply ng tubig dahil sa mga water desalination plants na dapat gayahin ng Cordillera. Ayon sa pagtataya ng Pag-asa, posibleng maranasan sa bansa ang strong El Nino mula Agosto hanggang Oktubre na maaaring lumakas at maging very strong El Nino pagsapit ng Oktubre hanggang Enero 2027. Christine Bornolia Sabaway para sa Bayan.